Anak, maging mahinahon dahil nahaharap ako sa imposible. Manatiling kalmado at magkaroon ng pananampalataya. Nakatulong ako sa iyo sa nakaraan at gagawin ko ito muli. Kung paanong huminto ang hangin at unos sa tunog ng aking tinig, gayon din ang magulong dagat ng pagdududa sa iyong puso. Lumapit ka sa akin ngayon at ibigay ko sa iyo ang natitirang kailangan mo. Alisin ko ang hindi mabilang na mga iniisip at takot na umiikot sa iyong isipan at nakawin ang iyong konsentrasyon. Nais kong kapayapaan sa iyong mga araw at katahimikan sa iyong mga gabi. Ikaw ang tagapagmana ng maraming pagpapala, ngunit kung minsan ay nananatiling hindi nakikita, natatakpan ng mga takot sa mga bagay na hindi mangyayari at mga taong hindi makakasira sa iyo. Hinihiling ko sa iyo muli, kalmado ka. Huwag makinig sa mga balita, tsismis o pagbabanta na hatid ng iba sa iyo, dahil ako ang may hawak at nasa akin ang una at huling salita sa iyong kapalaran. Kahit libu-libong tao ang maghimagsik laban sa iyo, kahit na magdusa ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga pagkakamali, huwag kang malungkot. Mananatili kang aking pinakamamahal na anak. Poprotektahan kita mula sa kapahamakan, kahit na ang mundo ay tila gumuho, kahit na ang mga nasa paligid mo ay nanghihina sa takot. Maging malakas at matapang. Huwag kang matakot dahil hindi kita pababayaan. Ito ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig na maaari mong marinig at makita kailanman. Alam mong tiyak na sa pamamagitan ng mensaheng ito ay tinutugunan kita. Damhin ang aking pagpindot sa iyong puso na naghahatid ng mga sagot sa iyong mga nagtatagal na tanong. Mahal kita at ipinapakita ko ito sa iyo ngayon. Inalis ko ang kahihiyan na nakamarka sa iyo, ang sakit na dulot ng masasamang binigo ka. Paniwalaan mo ito, walang magiging kabuluhan ang iyong naranasan. Ngayon ay nagtataglay ka ng lakas, karunungan at kapanahunan. Handa kang ipaglaban ang mga taong mahal mo at tulungan ang mga taong nagdusa tulad mo. Dumating na ang oras para sa iyong paglaya. Handa ka na ngayong maging instrumento ng aking pag-ibig upang maghatid ng liwanag sa mga nasa dilim. Gayunpaman, alam ng iyong mga kaaway ang iyong potensyal at susubukan nilang bumalik upang lumikha ng mga problema at nakawin ang iyong kapayapaan. Kung hahayaan mo silang abalahin ang iyong pahinga, kung makalimutan mo ang iyong pananampalataya at lumubog sa bangin ng takot, ikaw ay muling pahihirapan ng pagkabalisa. Ngunit narito ang katotohanan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay napakalaki. Ang aking awa ay walang hanggan at ang aking banal na espiritu ay hindi papayag na ikaw ay atakihin muli. Kaya sinasabi ko sa iyo, kung mabigo ka at mahulog, bubuhayin kita. Huwag mong isipin kahit saglit na inalis niya ang tingin niya sa iyo. Kung madapa ka at mahulog sa bitag ng kaaway, ililigtas kita. Kung ang iyong pananampalataya ay humihina at ang iyong puso ay puno ng mga negatibong kaisipan, patuloy akong lalaban para sa iyo. Dadalisayin ko ang iyong kaluluwa at pupunuin itong muli ng aking salita. Hindi ko hayaang maghiwalay ka sa pagmamahal ko. Kahit tabak o gutom o sakit o labanan o panganib o paghihirap ay hindi makapaghihiwalay sa iyo sa akin, sapagkat sa lahat ng mga bagay na ito ikaw ay higit pa sa manlulupig. Tinalikuran mo ang kasamaan at ibinigay mo sa akin ang iyong puso. Ipinahayag niya sa sarili niyang mga labi ang kanyang pananampalataya sa akin bilang kanyang tagapagligtas at tagapagtanggol. Ipinakita niya ang hindi natitinag na katapatan. Hindi ka katulad ng mga nagrereklamo sa akin at tinatanggihan kapag may problema ako. Bumubulong sila sa sinumang makikinig, hindi nila pinapansin ang kanilang mga salita, wala silang pakialam sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang kinabukasan, o sa kanilang mga pagpapala. Sa kanilang mga kilos ay hinahamak nila ang aking pagtubos, tinatapakan nila itong sagradong pag-ibig. Gayunpaman, patuloy ko silang minamahal at hindi ako nagpapahinga. Ngunit ikaw, talikuran mo ang masasama at ipanalangin mo sila. Huwag kang maimpluwensyahan ng mga nanunuya sa aking salita. Sumulong, magtiyaga, huwag manatili kung nasaan ka. Ngayon biniyayaan kita ng napakalaking pagkakataon. Binibigyan kita ng lakas ng bakal. Maglakad ng may kumpiyansa at harapin ang mga kaaway at hamon na darating ng buong tapang. Ikaw ay naging malakas at matapang, isang kampeon sa mga kampeon. Magsimula sa bawat umaga sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong pananampalataya sa aking salita, pagdadala ng iyong mga panalangin at petisyon sa harapan ko. Tandaan, para sa akin walang imposible. Nasa iyo ang aking suporta at patuloy kitang tutulungan sa lahat ng bagay. Manatiling kalmado at tamasahin ang aking kapayapaan. Ikaw ay pumapasok sa isang supernatural na buhay. Halika, tatawagan kita. Dito sa aking presensya, ang iyong lugar.
Kapag bumagsak ang iyong mga tuhod sa panalangin na may pananampalataya, pagpipitagan at paggalang, darating ang aking mga hukbo. Iniutos ko sa iyo, maging mahinahon at huwag hayaang mabagabag ang iyong mga puso. Ang iyong kaluluwa ay makatagpo ng kapayapaan sa yakap na ito ng pag-ibig na nakapaligid sa iyo. Sabihin mo, tanggap mo ito. Napagpasyahan kong pagpalain ka. Tinawag mo ako at sasagutin kita. Magbabago ang iyong buhay, huwag mag-alinlangan tungkol dito. Binibigyan kita ng bagong puso at kahit ang mga nakakakilala sa iyo ay mamamangha. Darating ang tulong mula sa mga hindi inaasahang lugar. Magpasalamat dahil maraming mga pintuan ng pagpapala ang magbubukas para sa iyo at hindi mabilang na mga bagong pagkataon ang magpapakita sa iyo. Maniwala sa mga salitang ito at ibahagi ang mga ito. Huwag kalimutang magdasal. Hindi naman mahirap kausapin ako. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at sabihin, Panginoon, kailangan kita at nariyan ako para sa iyo. Manampalataya sapagkat ito ang katotohanan. Hindi ka iiwan ng aking presensya hanggat hindi mo hinahamak ang aking biyaya o tinatanggihan ang mga pagpapalang ibinibigay ko sa iyo. Lagi akong kasama mo dahil gusto ko ang iyong pananampalataya at ang iyong pagkatao. Lalo na ngayon, sa mga panahong ito ng matinding kaguluhan, huwag buksan ang iyong kaluluwa sa mga maling aral at huwag hayaang mag-ugat ang puot sa iyong mga puso. Huwag kang pumanig sa masasama sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama sa mga hindi nakasakit sa iyo, sa mga hindi mo kaaway. Huwag magpalinlang sa mga kalokohang naririnig, nakikita o nababasa. Kung may lumapit sa iyo at sinabihan ka ng tsismis, huwag maniwala sa kanila. Huwag mahulog sa mga bitag ng kalaban ng ganoon kadali. Ang aking mga mata ay naghahanap ng mga tunay na puso, tapat at tapat, ang mga nagmamahal sa akin, ngunit natatakot din sa mga kahihinatnan ng paglabag sa aking mga batas. Itinataas ko kayo para palakasin ang iba, hikayatin ang inyong pamilya, ibahagi ang makapangyarihan at banal na mga salitang ito, at huwag makibahagi sa mga kasalanan ng iba. Taos puso kong hinihiling sa iyo. Kung dahil sa iyong mga alalahanin ay hindi mo naunawaan ang aking mga salita, huminto sandali at makinig sa kanila muli. Mangyaring bigyang pansin ang lahat ng aking mga mensahe. Ito ay aking kalooban na ang iyong puso ay maunawaan ang mga palatandaan na aking ipinadala sa iyo. Madalas kang humingi sa akin ng kapayapaan at katahimikan at ibinibigay ko ito sa iyo. Ngunit panatilihin ang aking mga salita sa iyong puso at alalahanin ang mga ito kapag ang kaaway ay dumating tulad ng isang leong muungal upang lamunin at kutyain ang iyong pananampalataya. Ang aking tinig ay nagsasalita sa iyo at ang iyong espiritu ay tinatanggap ito. Ang aking salita ay ilawan sa iyong mga paa at liwanag sa iyong landas. Ang aking mga utos ay mas matamis kaysa pulot. Nagbibigay ito sa iyo ng lakas at tapang na bumangon at malampasan ang anumang sitwasyon. Walang kaaway ang makakasakit sa iyo kung mananatili kang mapagbantay, kung ang aking salita ay nasa iyong mga labi at nasa iyong isipan, araw at gabi. Huwag kang matakot sapagkat babalaan kita kapag malapit na ang panganib. Kapag bumangon ang kasamaan laban sa iyo, huwag kang matakot sapagkat bibigyan kita ng lakas. Maninindigan kang matatag at sa pagsasalita ng mga salitang ito ng may pananampalataya, tatakas ang lahat ng kasamaan. Ang iyong tahanan ay magiging malaya sa kahirapan, pangangailangan at sakit. Walang sinuman ang makakalaban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay, sapagkat ang aking salita ay nakatanim sa iyong bahay at siyang proteksyon ng iyong pamilya. Hindi ako makapaghintay na makita ang iyong puso na nag-aalab, ang iyong mga mata ay nakabukas, ang iyong isip alerto. Dapat handa kang salubungin ng maraming pagpapala at pag-aani na darating. Wala sa mga karanasang naranasan mo ang magiging walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ko sa buhay mo ay para sa ikabubuti. Masasaksihan mo at ng iyong pamilya ang mga dakilang himala, pinubuhos kita ng mga ulan ng pag-ibig. Itinaboy ko ang madilim na ulap ng kawalan ng pag-asa at pinalot kita sa anino ng aking biyaya. Lumabas ka sa iyong bahay, tumingin sa langit, itaas ang iyong mga bisig at ipahayag sa apat na hangin. Ako ang iyong pastol, ang iyong tagapaglaan, at nangako kang magtitiwala sa akin magpakailanman at matapat na susundin ang mga salitang ito hanggang sa wakas. Gawin mo na. Tanggapin ang pagpapahid na ito ng pagpapagaling, damhin ang lakas na ibinibigay ko sa iyo. Huwag matakot at huwag mabalisa. Patuloy na sumulong. Ibahagi ang salitang ito at panatilihin ang pasasalamat sa iyong puso para sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay ko sa iyo ngayon. Sabihin mo sa akin na tinatanggap mo sila ng may pagmamahal.
Buksan ang iyong mga bisig at tanggapin itong pag-ibig na iniaalay ko sa iyo. Damhin ang kahanga-hangang emosyon na lumalabas sa iyo. Nakita kong hindi ka makatulog. Narinig ko ang mga iniisip na tumatakbo sa iyong isipan. Nandito ako para sabihin sa iyo, huwag kang mag-alala. Inalis ko ang mga takot na nakakubli sa mga recess ng iyong nakaraan. Pinapagaan ang bigat ng iyong mga kasalanan. Ngayon, pinagagaling ko ang natitirang mga sugat at pinuputol ang mga tanikala na nagpabilanggo sa iyo. Ngayon ay maaari kang tumingin sa hinaharap ng may pananampalataya. Sasamahan kita palagi hanggang sa huli at hinding-hindi kita iiwan. Tanggapin mo ang aking katotohanan. Ang pagmamahal ko sa iyo ay napakalalim kaya ibinigay ko ang aking sarili sa krus at muling bumangon ng may kapangyarihan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maniwala ka sa mga pangako ko. Lagi akong nariyan para buksan ang mga tamang pinto para sa iyo at isara ang mga landas na humahantong sa pagkakamali. Lumapit sa akin ng may matatag na pananampalataya sa mga pangakong ito at tinitiyak ko sa iyo na tatanggapin mo ang aking biyaya. Huwag kailanman pakiramdam na nag-iisa o nalilito dahil ako ay isang panalangin lamang. Nais kong matuto kang maghintay na may kumpiyansa sa mga magagandang bagay na hinihiling mo ngunit hindi pa natatanggap. Makatitiyak na sa lalong madaling panahon ay mapapasayo sa iyong mga kamay ang mga pagpapalang hinihintay mo. Tanggapin ang aking salita sa iyong kaluluwa at maniwala. Sumigaw ka sa akin ng buong puso mo at ng buong katapatan at sasagutin kita. Hanapin mo ako sa oras na ito, matuto at lumago. Punuin ninyo ang inyong sarili ng aking banal na espiritu na naghahayag sa inyo araw-araw ng aking pagmamahal at aking pag-ibig. Tanggapin mo ang kapayapaang nagpapalakas sa iyo, anak ko. Mahal kita. Nagpasalamat ka ba sa akin ngayon para sa isa pang araw ng buhay? Napakasimpleng ibuka ang iyong mga labi at ipahayag ang iyong pasasalamat sa sarili mong mga salita. Alam ko nang mabuti ang iyong mga pangangailangan bago mo pa ito ipahayag. Magtiwala ka sa akin. Halina't gumugol ng isang tahimik na sandali kasama ako. Tumahimik sandali at pag-isipan ang lahat ng maaari mong ipagpasalamat para sa araw na ito. Ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, ang hangin na iyong nilalanghap, ang pagkain sa iyong mesa, ang bubong sa iyong ulo at ang aking supernatural na proteksyon sa paligid ng iyong tahanan. Ang aking mga mandirigmang anghel ay nagkakampo sa paligid mo, binabantayan ang iyong mga pangarap, handa para sa labanan. Napakaraming dahilan para makaramdam ng swerte. Mayroong hindi mabilang na mga dahilan upang kumapit sa buhay at dapat mong isaalang-alang ang mga ito araw-araw upang ang iyong isip ay mapuno ng mga positibong kaisipan at ang iyong mga mata ay laging bukas upang makita ang aking kabutihan sa iyong landas. Pakiramdam na ligtas sa kaalaman na ang iyong kapalaran ay nasa aking mga kamay. Nananahan ako sa pusong nagpapasalamat na kinikilala ang pangangailangan nito sa akin at hinahanap ako ng may pananampalataya at pag-asa. Alam kung gaano ito pinagpala. Nakikita kong nag-aalala ka sa mga pangyayari sa buhay, pero normal lang iyon. Huwag masyadong mag-alala. Nararamdaman mo ang bigat ng iyong mga responsibilidad na nagnanais na maging maayos ang lahat, na ang iyong tahanan ay maayos na natustos, ang iyong pamilya ay malusog at walang makagambala sa iyong kapayapaan at katatagan. Ngunit may mga madilim na araw na nakakalimutan mong magpasalamat at bumubulong ang kalaban ng kasinungalingan. Ginagawang takot ang iyong pag-aalala, takot sa sindak, takot sa kawalan ng pag-asa. Sinusundan kita at naghihintay na itaas mo ang iyong mga kamay at sabihin ang mga salita na magpapatakas sa kaaway. Salamat sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, para sa iyong kalusugan, para sa lahat ng mayroon ka at mayroon ka. Ang iyong taos pusong pananampalataya at mapagpasalamat na puso ay mga kalasag na nagpapanatili sa iyong matatag sa mga oras ng pagsubok. Bukas ako ay nasa tabi ng iyong kama. Naghihintay na imulat mo ang iyong mga mata, nananabik na marinig ang iyong mga unang salita ng araw mula sa isang mapagpasalamat na kaluluwa. Sabihin salamat, salamat sa buhay. Lumapit sa akin, lalo na sa mga araw na nalulungkot ka, at ilatag sa akin ang nagpapabigat sa iyo. Dadalhin ko ang bawat damdamin at babaguhin ito. Kalungkutan sa kagalakan, pagsisisi sa kapayapaan, pagkakasala sa pag-asa. Ang depresyon na ito nagpapahirap sa iyong isipan at pinipilit kang makinig sa mga kasinungalingang tinig ng nakaraan. Sisirain ko ito magpakailanman. Ako ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang aking minamahal na anak na sumusunod sa akin at naniniwala sa akin at sumusunod sa akin ng tapat.
Karapat-dapat ka sa kalayaang nais kong ibigay sa iyo. Kalayaan mula sa lahat ng pagdurusa sa isip, sa pamamagitan ng nakapagpagpagaling na kapangyarihan ng aking ibinuhos na dugo. Pakinggan mo ang boses ko. Makamit ang kumpletong kalusugan mula ulo hanggang paa. Bumangon ka sa kinaroroonan mo, kunin ang iyong mga pangarap mula sa alikabok at lumakad. Sundin ang landas na patungo sa mataas na bundok ng kabanalan, sa lugar ng iyong tagumpay. Ang mga damdaming itinanim ko sa iyong puso ay tinatakan ng aking banal na espiritu. Ang biyayang ipinapanukala ko sa iyo ay tiyak at totoo. Matatanggap mo ito kung naniniwala ka sa akin at sa aking walang hanggang salita. Hindi ka nagkakamali sa pagbibigay ng iyong puso sa iyong makalangit na Ama na nagmamahal sa iyo ng labis. Hindi sila gawa-gawa ng aking imahinasyon. Makapangyarihang mga supernatural na himala ang mangyayari sa lahat ng nakikinig at nangahas na maniwala ng may pagpapakumbaba at pagiging simple. Yaong mga gumagalang sa aking salita, kinikilala ang kanilang mga pagkukulang, tinatalikuran ang kasamaan at nagpasiyang sumulong ng may determinasyong hindi lumilingon, ay tatanggap ng aking mga pangako. Anak ko, mahal kita, gusto kitang pagalingin. Sinisira ko ang lahat ng mga tanikala, winasak ko ang lahat ng sumpa at mga spells kung saan ka nalinlang. Pinaniwala kanilang may isang tao sa universo na ito na may higit na kapangyarihan kaysa sa akin, ngunit iyon ang pinakamalaking kasinungalingan. Pati ang lupa ay nanginginig sa tinig ko. Ang mga puwersa ng kasamaan ay bumagsak sa pagkatalo, hindi kayang labanan ang aking nahayag na kaluwalhatian. Walang tao o espiritual na nilalang na maaring makipaglaban sa iyo. Saktan ka dahil hindi ka na nag-iisa. Yayakapin ka ng aking mga bisig, tinatakpan ka ng aking kabanalan at pinoprotektahan ka ng kapangyarihan ng aking dugo araw at gabi. Tama na ang kalungkutan, wala nang sakit, wala nang luha ng kawalan ng pag-asa. Tanggapin at damahin ang kapayapaan at kagalakan na ibinibigay ko sa iyo sa sandaling ito. Sabihin mo na intindihan mo sila. Sabihin mo na niniwala ka. Yumuko ang iyong mga tuhod at magpasalamat sa pagmamahal at kababalaghang masasaksihan mo. Mayroon akong magandang balita para sa iyo. Alam kong naghihintay ka. Ayusin ko ang lahat ng mga sitwasyong gumugulo sa iyong kaluluwa. Pagpapalain ko ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan at ang iyong pananalapi sa pagpasok ng panahon ng pagpapanumbalik. Bigyang pansin, dahil dito ko ipapakita at ituturo sa iyo ang lahat ng kailangan mong gawin upang walang mawala at lahat ay magwakas ng maayos. Anak, mahal kita at gusto kitang pagalingin. Sinisira ko ang mga kasinungalingan at sumpang bilanggo. Maniwala ka sa akin, sa aking kapangyarihan, at alamin na sa sansinukob na ito, walang kapangyarihan na higit sa akin. Ang pagmamahal ko sa mga scam ay napakalaki. Halina at tanggapin ito ng buo at hanapin ang kapayapaan. Nandito ako para maging malakas at hindi matitinag ang iyong espiritu. Ang hangin ng buhay ay hindi ka na madaling dalhin mula sa isang tabi patungo sa isa pa. Hindi ka na muling manginig sa takot kapag nakarinig ka ng kasinungalingan, peking balita o walang laman na pagbabanta. Kapag nagsasalita ko, naniniwala ka na totoo ang sinasabi ko. Dahil ang panlilinlang ay hindi kahinaan, ngunit lakas. Sa hindi natalo o natalo. Bumangon ka na ngayon mula sa mga kulungan na itinayo ng iyong mga kaaway. Itapon ang pagkakasala ng mga nakaraang kasalanan sapagkat pinatawad ko na sila. Huwag i-overload ang iyong isip ng hindi kinakailangang mga salungatan. Huwag hayaang mag-ugat sa iyong puso ang mga pait na damdamin. Huwag mag-iwan ng puwang para sa sama ng loob. Patawarin mo ang mga taong nagdulot sa iyo ng sakit at iwanan sila sa nakaraan, kasama ang mga alaalang iyon. Tumutok sa hinaharap sapagkat ito ay nasa aking makapangyarihang mga kamay. Sisiguraduhin kong makakamit ang layunin kung saan ako napili. Kababalagan ang mangyayari sa iyong buhay at makikita mo kung paano ang iyong pamilya ay pagpapalain din ng aking pag-ibig. Ang iyong tahanan ay poprotektahan ng aking makapangyarihang dugo. Ibigay mo sa akin ang iyong pananampalataya, buksan mo ang iyong bibig at pupunuin ko ito ng tamis ng bato at bubusugin kita ng pinakamabuting butil. Ang aking mga pangako sa iyo ay nabago araw-araw at umaasa akong mabibigyan ka ng higit pa. Tanggapin ang mga salitang ito na nagdudulot ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Kunin ang kalasag upang protektahan ang iyong sarili mula sa masasamang pag-atake. Umaasa ako na ang mga salitang natatanggap mo ay marinig sa iyong tahanan, na ang iyong pamilya ay tanggapin ang aking mga pangako at ang lahat ay madama ang matamis na biyaya na palibutan ka ng kapayapaan araw-araw. Maniwala ka sa mga himala na tila imposibleng makamit,
dahil ibubuhos ko ang kayamanan, probisyon, kalayaan at kaunlaran sa lahat ng nagmamahal sa akin. Sino pa ang makapagbibigay sa iyo ng gayong supernatural na kagalakan? Sino pa ang nakakaalam ng iyong mga iniisip at nakakaunawa sa iyong mga pangailangan? Sino pa ang makapagpupuno sa iyo ng nakapagpapagaling na kapayapaan at matamis na katahimikan? Ako ang nag-alay ng kanyang buhay sa krus at muling nabuhay upang bigyan ka ng kaligtasan. Ako ang mayakda ng iyong mga araw, ang arkitekto ng iyong kapalaran at iyong kinabukasan. Walang imposible sa akin. Marami na ang nalinlang ng mga kasinungalingan ng mundo. Iniisip ko na hindi ko sila mahal, na iniisip ko lang ay parusa. Tumanggi silang tanggapin ang aking pag-ibig. Mas pinipiling maniwala sa mga kasinungalingan na nagpapanatili sa kanila na nakulong sa pagkabigo. Ngunit makinig ka dahil nakikinig si Con sa akin ngayon at nangangahulugan iyon na mayroon akong isang bagay na malaki at kahangahangang nakalaan para kay Con at sa iyong pamilya. Hindi ito katang-isip lamang. Ako ang iyong makapangyarihang Diyos at ngayon ay nagsasalita ako sa iyo na may kabaitan at pagtitiyaga. Inihayag ko sa iyo ang lahat ng magagandang intensyon na mayroon ako para sa iyo at lahat ng mga pagpapalang inilalagay ko sa iyong landas. Ngunit hinihiling ko sa iyo na tunay na maniwala sa kamanghamanghang pag-ibig na ito, isang matiyaga at mabait na pag-ibig na hindi nainggit o nagyayabang, na hindi mapagmataas o bastos. Hindi niya sinisiraan ang iba, hindi siya makasarili, hindi siya madaling magalit. Hindi niya isinasaalang-alang ang kasamaang natanggap, hindi siya nagagalak sa kawalan ng katarungan, ngunit nagagalak sa katotohanan. Panghawakan ng pag-ibig na iyon na nagtitiis sa lahat ng pagkakataon na may pananampalataya, pag-asa at tiyaga at hindi nagkukulang. Ang pag-ibig na ito ay ang putong na kaluwatian ng mga supernatural na pagpapalang tinataglay mo na. Pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Ngunit ang pinakadakilang bagay ay ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo at palagi kong ibibigay sa iyo ng buong puso. Tanggapin mo. Isulat sa iyong sariling kamay, tinatanggap ko. Tuwing umaga, bumabangon si Con ng may espiritu at pananampalataya at iyon ang nagpapasaya sa akin. Hindi sumusuko si Con sa harap ng kahirapan. Si Con ay hindi umaatras. Si Con ay katulad ko sa maraming paraan. Sa iyong puso ay nag-aalab ang pagnais na gumawa ng mabuti, tumulong at maglingkod, panatilihing nagkakaisa at nagkakasundo ang iyong pamilya, natanggapin ang aking pagpapala sa unang liwanag ng bukang liwayway. Magpatuloy sa landas na ito. Huwag mawalan ng pananampalataya. Ang iyong pagkatao ay iyong papuri. Ikaw ay isang mabuting tao at ang iyong mga aksyon ay nagsasalita sa akin. Pinararangalan nila ako. Gusto kong buksan ang mga pinto para mas maraming tao ang makakita ng isang tulad ko na may tunay na pananampalataya at tunay na nagmamahal sa akin. Lubos akong humahanga sa iyo sa pagtiis sa kabaligtaran ng hangin nang hindi tumutugon ng may galit o malisya sa mga huwad na kaibigang nanakit sa iyo. Maaring kinuha nila ang iyong mga material na pag-ari, ngunit hindi nila kailanman maaring nakawin ang pinakamahalaga. Ang iyong pananampalataya, ang iyong pangako at ang iyong determinasyon na manatili sa aking kalooban anuman ang mangyari. Kasama ang aking anak na lalaki, ang aking anak na babae, at walang duda. Ang salitang inihasik ko sa kumbensyon ay nagbunga ng marami at marami pa ring biyaya at kaloob na anihin. Mayroon kang magandang kinabukasan sa hinaharap. Maging ligtas sa pag-alam na nasa iyo ang aking suporta sa bawat sitwasyon. May maaring dumating ng may kumpiyansa at ibuhos ang kanyang kaluluwa sa aking altar sa kanyang oras ng pangangailangan. Kapag may pagdududa o kapag nagkamali ako, nananatili akong tapat, hinding-hindi kita pababayaan. Palibutan ko si Con ng presensya ko kung nasaan man siya at malalaman ito ni Con. Madarama ako ng iyong balat. Matatanggap ng iyong kaluluwa ang katiyakan na ako ay kasama mo, na may 1,000 armas na handa at handang tumulong sa iyo upang bigyan ka ng tagumpay laban sa malupit na mga kaaway, upang pagalingin ka, upang alisin ang bawat sakit, at maging upang bigyan ka ng kapangyarihan, upang kapag binibigkas mo ang aking salita, ang mga puwersa ng kasamaan ay matatalo. Ang iyong buhay, iyong pamilya, iyong kalusugan, iyong pananalapi, at lahat ng nasa ilalim ng iyong bubong ay magiging malaya at mabubuhay sa tagumpay. Ang iyong tahanan ay mapupuno ng aking maringal na kaluwalhatian at ang mga supernatural na himala ay magaganap araw-araw. Palibutan ang iyong sarili ng isang komunidad ng mabubuting tao na pagpapalain din ng magandang puso na mayroon ka. Tanong ko muli, magpatuloy bilang ikaw ay.
Huwag kang bumalik sa lupain ng kawalan ng pananampalataya. Huminto saglit, lumapit sa akin, yumuko ang iyong mga tuhod at ibaling ang iyong puso sa aking mga salita. Makisali sa simpleng pagkilos na ito ng pagsuko kung saan ilalagak mo ang iyong mga takot at pasanin sa harapan ko. Naiintindihan ko ang pasanin ng pagiging asshole at hinahangad kong makalaya siya. Magpa siya ngayon, minsan at para sa lahat, upang palakasin ang iyong kaluluwa sa aking presensya. Makinig kang mabuti, sapagkat ang aking tinig ay tumatawag sa iyo ng walang pasubaling pag-ibig. Ang hiling ko ay gabayan si Con sa isang landas kung saan mababawi niya ang lahat ng nawala sa kanya. Hayaan mong hawakan ko ang iyong kamay at gabayan ka sa landas tungo sa kapayapaan at katahimikan. Sa kaibuturan ng iyong puso ay nananabik ka ng kagalakan at nais kong ibalik ito sa iyo ng lubusan, na iniiwan ang mga problema na minsan ay tila hindi malulutas. Gusto kitang palayain sa mga kabalisahan na nagpapahirap sa iyong buhay. Huwag hawakan ang mga takot na ito o itago ang mga ito. Hindi ko gusto ang takot na magtulak sa iyo sa paggawa ng masasamang desisyon. Nagbayad siya ng mataas na halaga para sa kanyang mga pagkakamali, ngunit ang kanyang oras ng pagdurusa ay tapos na. Mula sa araw na ito, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, ang iyong kaluluwa ay nalinis at ang mga tanikala ng pagkakasala at kawalan ng katiyakan na iyong dinala kasama mo ay naputol. Mahal kong anak, aking minamahal, ang aking mga plano para sa iyo ay puno ng mga pagpapala. Sila ay nilikha para sa iyong ikabubuti at kaligayahan. Hindi magiging madali ang lahat, may mga laban na haharapin, ngunit mananatili ako sa iyong tabi, magpapalakas sa iyong espiritu hanggang sa huli. Kung pinahihintulutan mo akong kontrolin ang iyong buhay, ipahayag, Diyos ko, ikaw ang aking hari at aking Panginoon. Sa tuwing darating ka upang humingi sa akin ng isang bagay, lumapit ka ng may kumpiyansa at ipakita ang iyong pananampalataya. Ang iyong pasasalamat ay ang pinakadakilang handog na magagawa mo. Ang oras na magkasama tayo ay ang pinakamagandang bagay na maaring nangyari sa atin ngayon. Kaya't halika ng walang takot, hindi kita tatanggihan. Ang iyong mga kasalanan ay nahugasan, binayaran ng aking mahalagang dugo. Walang dahilan para mahiya sa presensya ko. Kahit na nawala ka at kinalimutan mo na ako, naawa ako. Nagpadala ako ng mga legion ng mga anghel upang iligtas ka mula sa mga kamay ng kasamaan, upang linisin ang iyong daan upang makabalik ka sa akin. Babalik ka ba sa akin bukas na may dalang magandang balita? Gusto mo bang ibahagi sa akin ang mga himalang hindi mo pa napapansin? Gusto mo bang pag-usapan ang mga magagandang pagbabago na nangyayari sa iyong buhay? Kumpirmahin ang iyong katapatan at pakikinggan kita na may napakalaking kagalakan. Kaya nga dinala kita dito, to transform your life. Ayokong bumalik ka sa lugar na puno ng puot, paghamak, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Pakinggan mo ako ngayon. Sabihin mo sa akin, maniniwala ka ba sa akin o maniniwala ka sa mga humahadlang sa iyo na humihiling ng pagiging perpekto habang sila mismo ay nalubog sa kasalanan at tiwaling pag-iisip? Walang sinuman ang maaaring mag-claim na perpekto bago ako. Huwag mawala ang iyong pananampalataya o ang iyong espiritu dahil sa mga taong nagsasara ng mga pintuan sa iyo. Dito ikaw ay lubos na minamahal at mayroon lamang isang tunay na daan, isa lamang ang bukas na pinto kung saan maaari kang makapasok at makatanggap ng buhay na walang hanggan, ganap na kaligayahan at walang hanggang kagalakan. Sa akin ay lagi kang makakatagpo ng dalisay at sagradong pag-ibig, pagtanggap at pagmamahal. Maaari kang dumating ng may kumpiyansa, araw o gabi. Kung ikaw ay nasiraan ng loob, kung sa tingin mo ay nabigo ka, kung ikaw ay mahina at madaling kapitan ng pagkakamali at kasalanan, alamin na ikaw ay tinatanggap dito, eksakto kung ano ka, anuman ang iyong kalagayan. Naririnig ko pa rin ang iyong mga panalangin ng pagsisisi at magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon para sa iyo kung tatanggapin mo ang aking kapatawaran at handang magsimula muli. Halika at ibigay mo sa akin ang iyong puso, hindi na kailangan ng mga paliwanag, dahil naiintindihan ko na ang iyong pangangailangan para sa aking pag-ibig. At ito ako, mahal kita. Magandang umaga po. Ano ang nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin ang lahat, ito ay mananatili sa pagitan natin. Magsalita mula sa kaibuturan ng iyong puso, ibahagi kung ano ang nasa loob mo. Panahon na para palayain ang iyong sarili. Pagkatapos mong marinig ang aking makapangyarihang salita, ang aking nakapagpapagaling na kamay ay hihipuin ang iyong kaluluwa. Magbibigay kapahingahan sa iyong lumuluha ng mga mata at puputulin ang lahat ng mga tanikala na gumagapos sa iyo.
Itong mga damdaming tumutusok sa iyong puso na parang bakal na pako ay malulusaw lamang sa aking kapangyarihan. Nais kong mahanap mo ang iyong kapayapaan, i-renew ang iyong pananampalataya, maramdaman ang paggalaw ng iyong mga pakpak at magkaroon ng lakas. Muling yakapin ang dating pagnanais na lumipad ng mataas at matupad ang iyong mga pangarap. Gusto kong gumaan ang pakiramdam mo. Mahalaga na naroroon ka araw-araw. Sama-sama nating buburahin ang mga madilim na kabanata ng iyong buhay at magsulat ng bagong kwento. Gusto kong makita mo ang iyong sarili sa parang nakikita kita. Mahal ko, isang nagwagi na bumabangon araw-araw na may makapangyarihang layunin, ang mabuhay. Ang iyong edad ay hindi hadlang sa kaligayahan o sa kaalaman na ikaw ay isang malaking pagpapala sa marami na kayang suportahan at pasiglahin ang iba. Dala mo ang maraming binhi na maari mong itanim. Isang matabang bukirin ang nasa harapan mo. Tumayo at tumingin sa paligid. Kailangan ka ng pamilya mo. Puso malaki at maliit lumingon sa iyo. Pinahirapan ka ng kaaway sa buong buhay mo. Sinusubukan mong iklip ang iyong mga pakpak at panatilihin kang nakakulong sa selda ng kapaitan. Halos wala kang silbi, nagdulot ng mga sugat na tila maliit ngunit sa sandaling naipon, nawala ng laman ang iyong puso. Ngayon ay inaanyayahan kita na paniwalaan ang aking mga salita, natanggihan ang mga kasinungalingan at pumasok sa pananampalataya na magbabalik sa iyo sa kabuuan ng aking pag-ibig at biyaya. Dito sa akin ay palagi kang malugod na tatanggapin, palagi kang pakikinggan, at lagi kang magkakaroon ng isa pang pagkakataon upang magsimulang muli. Mahal kong anak, alalhanin mo ang sandaling iyon na ang kahinaan ng buhay ay naging maliwanag at nakinig ka sa aking salita. Binuksan mo ang iyong puso, kinilala ang iyong mga pagkakamali, at may taimtim na pagsisisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan. Ang iyong taimtim na panalangin ng pagsisisi ay pinuspos ng kagalakan ng langit. Ipinagdiriwang namin ang iyong pagbabalik sa kawan ng may malaking kagalakan. Ngayon, sa iyong pananampalataya na nagniningning, nahaharap ka sa mga hamon ng buhay. Ito ay nagpapasaya sa akin. Pinagkakatiwalaan mo at inilagay mo ang iyong puso sa akin ng walang pag-aalinlangan. At narito ako, nakikinig sa iyo, gumagabay sa iyo at nagmamahal sa iyo. Nakikita kong natutuklasan mong muli ang saya ng buhay, kahit na nahaharap sa mga anino na nakatago sa iyong kaluluwa. Kailangan nilang lumabas at sa pakikipag-usap sa akin araw-araw, makakatuklas ka ng walang kaparis na lakas. Lalakas ang iyong pananampalataya at madarama mo ang lakas ng pagangat ng bigat mula sa iyong mga balikat. Nagpapagaan ang iyong kaluluwa at pinupuno ka ng dalisay na kaligayahan. Makinig, nakinig ako tanga. Ngayon kausapin mo ako, nakikinig akong mabuti. Huwag matakot na ibigay ang lahat sa iyong puso. Mahal na mahal kita. Ako ay nagagalak sa iyong presensya sa pagdating mo upang tanggapin ang aking pag-ibig at pakainin ang iyong sarili sa aking salita. At ito ay isang magandang bagay na gawin mo. Sa tala ng mga pagbabago sa kanyang sarili, ngunit kung ang pagkabalisa ay magpapatuloy, alamin na ako ay narito. Totoo na may mga sandali na ang mga damdamin ay nananaig sa iyo at nakakaramdam ka ng paghinga na natatabunan ng isang ipo-ipo ng mga pag-iisip. Ngunit tandaan, tuwing umaga ay isang pagkakataon para sa amin na magsalita sa panalangin upang itakda ang iyong buhay sa isang landas na puno ng kagalakan, malaya sa mga pasanin na hindi mo na kailangang dalhin. Isipin mo anak, may mas mahalagang bagay na dapat sikasuhin. Walang oras na sayangin ang pag-aalala tungkol sa mga bagay na hinding-hindi mangyayari sa ilalim ng aking pagbabantay. Huwag kang matakot, dahil ang ibig sabihin ng aking pagmamahal at proteksyon ay nasa iyo ang lahat. Gamitin ang iyong pananampalataya at magkaroon ng kapayapaan. Lumapit sa akin, lumuluhod o nakaupo, nasaan ka man. Ipikit ang iyong mga mata at ipalagay ang isang magandang postura ng pasasalamat. Magpahayag ng pasasalamat para sa iyong pamilya, iyong trabaho, iyong kalusugan. Hindi mo kailangang magtanong palagi, ngunit tinatanggap ko ang iyong mga kahilingang ginawa ng may kumpiyansa nang walang pag-aalinlangan. Ang aking tainga ay alerto para sa mga scam. Ang aking mga anghel ay handa at sa aking utos ay tatakbo sa iyong tabi. Sila ay nilikha upang sumunod at maglingkod. Ito ang aking anak. Sa akin dapat kang bumaling para sa biyaya at awa sa iyong buhay. Kaya magtanong ng walang takot. Dapat kong ulitin ito upang hindi ka makonsensya sa pagbabalik tanaw sa akin sa oras ng iyong pangangailangan. Kung isang araw ay maramdaman mong hindi mo na ako kailangan, iyon ang araw na ang iyong pananampalataya ay malalanta at ang pagmamataas ay makuntami na ang iyong buhay.
Humingi ka at bibigyan kita ng pinakamabuting butil pulot mula sa bato. Bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ibubuhos ang aking banal na pagpapala hanggang sa ito ay umapaw. Gamitin ang iyong pananampalataya. Mayroon akong kapangyarihan na alisin ang mga bundok ng sakit, upang sirain ang mga hadlang ng kasamaan, upang putulin ang mga tanikala ng kasalanan, mga adiksyon at mapangwak na mga gawi. Hilingin ang lahat ng bagay na mabuti, mabait at nakapagpapatibay, kahit na tila imposible. Kung ito ay para sa iyong walang hanggang pagpapatibay at makalupang kapakanan, tanungin mo ako. Nang may perpektong timing at pagmamahal, tutugon ako at tatanggapin ang scam. Alam ko ang iyong buhay, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga damdamin. Ganap kong alam kung ano ang kulang sa iyo at kung ano ang gusto mo. Alam ko kapag umiiyak ka, kapag nalulungkot ka at nag-iisa. Kaya hindi ko binitawan ang kamay mo. Kailangan niya ako ngayon. Tulad ng kailangan niya sa akin nung nakaraan nang bumalot sa kanya ang kalungkutan at sumigaw siya. Diyos ko, nasaan ka? Ngayon ay ipinaalam ko sa kanya na nakikinig ako sa kanya at na maasikaso ako sa kanyang mga pangangailangan. Nagpapakita ako ng scam. At kahit hindi pa ako makapagsalita ng mas malinaw, dahil hindi ka pa handa, alam mong darating ang sandaling iyon. Magtiyaga sa panalangin araw-araw. Ramdam mo ang presensya ko at kilalanin mo ako. Ako ang iyong ama. Ang pagmamahal ko sa iyo ay perpekto. Maniwala ka kapag sinabi kong mahal kita dahil hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko talaga si Con. Nais ko sa iyo ang kagalingan, lakas at kagalakan sa bawat araw ng buhay na ipinagkakaloob ko sa iyo. Kaya't ipagpilitan ko pa. At tuwing umaga ay naroroon ako na may mga salita ng pampatibay loob na may mensahe ng pag-ibig na itanim sa iyong puso. Dumating na ang iyong oras. Ito ang iyong sandali. Ipinanganak si Con upang saksihan ng tagumpay. Hindi ko ginustong mabuhay kang talunan at panghinaan ng loob. Alam kong ang ilang mga tao ay maaring pumuna kay Con na nagpaparamdam sa kanya na mababa, na tinatawag siyang isang pagkabigo. Ngunit ang iyong walang ingat na mga salita ay walang kapangyarihan at walang pagbabago. Huwag mo silang pakinggan, sapagkat ang iyong tagumpay ay nasa aking mga kamay. Ako ang iyong pag-asa. Ngayon, wakasan natin ang lahat ng negatibong kaisipan, lahat ng pakiramdam ng kakulangan, lahat ng nagpapabigat sa atin. Ang aking banal na salita ay nagpapagaling, naghihikayat, nag-udyok, binubuhay ang iyong kagalakan at pinupuno ka ng bago at magagandang pangarap. Ganito ko gustong makita si Con, with that radiant smile that Con is sporting right now, with her heart overflowing with joy. Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Mahaba ang iyong landas, ngunit puno ng magagandang sorpresa at mabubuting tao. Ngayon sagutin mo ako. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na pahalagahan mo ako at nahawakan mo ang aking kamay at hindi mo bibitawan. Nangako akong mamahalin ko siya habang buhay at babantayan. Ang banal na pag-ibig na ito na ibinibigay ko sa iyo ay hindi maaring alisin ng sinuman. Ngayon ay bibisitahin ko ang iyong tahanan at babaguhin ang iyong pananampalataya. Tinawag ako ni Con sa kanyang mga panalangin ng may pananampalataya at katapatan, kaya't bumaling ako kay Con upang personal siyang iligtas. Tandaan, ang iyong pananampalataya ang susi na nagbubukas ng pinto sa mga kababalaghan. Alam mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hangganan at anuman ang kalagayan mo, lagi akong nandiyan. Hindi lang siya ang naghihirap. Sa mga pangangailangan ng aking pagpapagaling na yakap na dumarating ng walang paghatol. Kasama ko si Con. Pinalilibutan siya ng aking magiliw na presensya at bumubulong ng aliw sa kanya ng walang panunumbat. Ako ay isang matiyagang tagapakinig, laging handang marinig ang iyong pinakamalalim na iyak, tahimik na hinihikayat kang ipahayag ang iyong pagnanais para sa akin. Dahil ito ang iyong katotohanan, naabot mo na ang limitasyon ng iyong lakas at oras na upang kilalanin na kailangan mo ako. Nakikita ko ang tigang na disyerto na tinatahak mo at ng iyong pamilya, kung saan ang kalungkutan ay nagpapatuyo ng pag-asa at ang iyong kaluluwa ay uhaw sa pag-ibig na kadalasang hinahamak. Ang paglalakbay ay nasusunog at ikaw ay sumisigaw sa sakit sa bawat hakbang sa nasusunog na mga bato. Ramdam ko ang iyong paghihirap, ngunit kahit na dumaranas ka ng paghihirap na ito, alam mong hawak ka ng aking kamay. Naparito ako upang protektahan ka mula sa mga kaaway na naghahangad na saktan ka. Purification process lang ang pinagdadaanan mo ngayon. Kung paano ang ginto ay nagniningning pagkatapos ng apoy, gayon din ikaw ay lilitaw na maningning, malinis sa lahat ng hindi liwanag sa loob mo.
Hindi kita itinataas para maliitin mo ang iba, kundi para maabot mo ang mga nahulog at tulungan silang bumangon muli. Iwanan ang galit, walang kabuluhan, takot, pagdududa at pag-aalinlangan na pananampalataya. Huwag lumingon dahil walang kagalakan na nalaman mo ang maaring may hambing sa naghihintay sa iyo ngayon. Pahalagahan ang maliliit at makabuluhang bagay sa buhay na maaari mong ipagpasalamat. Lumakad ng may malinis na budi at panatilihin ang aking mga birtud sa iyong puso. Tandaan, ikaw, ang iyong pamilya at ang iyong kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa pera, kotse, bahay, karera, trabaho, katanyagan o kasikatan. Huwag matakot sa pagkawala ng material na mga kalakal at huwag magdalamhati sa kanila. Unahin ang talagang mahalaga. Mahalin mo ako, hanapin mo ako ng buong lakas mo dahil ngayon ako na ang naglalaan para sa iyo. Ipagkakaloob ko sa iyo, tunay na pagpapalain kita, bubuksan kita ng maraming pinto at bibigyan kita ng maraming pagkakataon. Bigyang pansin ang mundo sa paligid mo. Ang mga negatibong pangyayari ay maaring ibigay sa iyong kalamamangan, kaya huwag mawala ng pag-asa kapag una kang nakatagpo ng mga hadlang na tila hindi malulutas. Sa likod ng bawat problema at pagkabigo ay tinatago ko ang kaunlaran at masaganang pagpapala. Maging handa na pangasiwaan ng matalino ang ibinibigay ko sa iyo. Humingi ng patnubay ng aking salita upang linangin ang mga kaloob at talento na inilagay ko sa iyong buhay. Ngunit huwag makulong sa material na kayamanan, huwag sumuko sa katanyagan, at huwag mag-alala tungkol sa mga utang dahil sa walang kabuluhan. Tumutok sa kung ano ang mahalaga. Sikaping mamuhay at itaas ang iyong espiritual na buhay sa mas mataas na antas. Italaga ang iyong sarili sa pag-aaral mula sa aking salita at pagkilala sa akin ng malalim. Ipahayag ko sa iyo ang maraming bagay at nais kong masaksihan mo ang mga mahimalang kababalaghan. Alagaan ang iyong kalusugan at ang iyong pamilya. Huwag ipagpaliban. Binibigyan kita ng lakas at karunungan upang harapin ang iba't ibang sitwasyon ngayon. Huwag maghintay hanggang sa huling sandali. Kapag ang kawalan ng pag-asa sa hindi ko marinig ang aking boses ay umaatake sa iyo, na nagdudulot ng hindi kinakailangang pagkabigo. Bumangon ka at kumilos. Maging matapang ka. Matapang ang iyong puso at, sa aking pananaw, wala akong nakitang duwag sa iyo. Ano man ang nararamdaman mo, gawin mo ang kabutihang dapat gawin nang walang takot. Marami kang makukuha at walang mawawala. At kung may nawala sa iyo o kung may nagagalit sa iyong matatalinong desisyon, ibigay mo sa akin ang mga taong iyon. Ipagdasal sila, ngunit huwag nang makinig sa kanilang mga payo o reklamo. Siya na pumipili ng landas ng pagkawasak ay hindi makakatulong sa iyo. Kasama mo ako para tulungan ka sa lahat ng bagay. Unahin mo ako at hindi lang kita tutulungan, kundi unlad kita at paulanan kita ng mga pagpapalang mas mahalaga kaysa ginto. Kahit talo ka at pagod, ibabalik ko sa iyo ang kagustuhang mabuhay. Bubuhayin kita mula sa iyong mga abo at makikita ng lahat ng nasa paligid mo, pati na ang mga susunod na henerasyon, kung gaano kita pinagpala. Papalitan ko ang iyong damit, puputungan kita ng karangalan at liwanagan ang iyong landas. Ang iyong bahay ay mapupuno ng aking kaluwalhatian. Maniwala ka sa akin, ito ay magiging gayon. Mahal kita, anak ko, anak ko. Gusto kong pumasok sa bahay mo para magsagawa ng malaking milagro. Nasa pintuan mo ako at kumakatok ako. Papayagan mo ba akong pumasok at gumawa ng bago, kahanga-hanga, makapangyarihan, supernatural sa iyong buhay? Nakita ko ang iyong paghihirap at hinding-hindi ako papayag na dumating ang paghihirap sa iyong tahanan. Magpapaulan ako ng blessings sa pamilya mo. Naging tapat ka sa akin sa loob ng maraming taon. Nagdarasal, nag-aayuno, umiiyak at inuuna ako sa bawat pagkilos at pag-iisip. Malapit na ang anihan. Pupunuin ko ang iyong tahanan ng kasaganaan, kagalakan, sigla at kalusugan. Magtiwala ka sa iyong puso sa aking salita dahil lahat ng ipinangako ko sa iyo ay aking tutuparin. Huwag kumapit sa mga lumang gawi sa buhay kung saan ang pag-aalala at panghihina ng loob ang iyong mga kasama. Sa aking pagpapala, makakatanggap ka hindi lamang ng mga probisyon, kundi pati na rin ng karunungan, kapangyarihan at kakayahang gumawa ng matalinong mga pagpapasya upang alagaan at paramihin ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Naway maging mapagkukunan din ito ng pagpapala para sa iba. Magpapasalamat ka at manampalataya dahil hinuhubog ko ang iyong buhay. Inihahanda kita para sa isang mabilis na papalapit na panahon, isang lugar na puno ng pagkakataon. Ang iyong puso ay naging matabang lupa kung saan itinanim ang mga binhi ng pananampalataya. Nakita kong nagpasan ka ng mga pasanin at humarap sa mga pagsubok.
ngunit hindi mo kailanman pinagdudahan ang aking kapangyarihan o ang aking presensya. Ikaw ay nagtagumpay dahil ikaw ay naniwala sa akin, at sa iyong pananampalataya ay nakatagpo ako ng kagalakan na ipinaabot sa iyo ang aking biyaya at aking awa. Ngayon, sa pamamagitan ng aking makapangyarihang kamay, palaguin ko ang mga binhing itinanim mo at magbubunga ng masaganang bunga, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nasa paligid mo. Malapit na ang anihan. Ang iniaalok ko sa iyo ay higit na higit sa iyong maiisip. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay at higit pa dahil ang iyong pananampalataya ay mahalaga. Dadalhin ka ng iyong mapagpakumbabang espiritu. Humanda ka dahil magbubukas na ako ng mga bagong pinto, dadalhin ka sa mga bagong lugar at magdadala ng kasaganaan sa iyong tahanan. Mahal kita, anak ko, anak ko. Kumusta ka ngayon? Walang problema ang matatalo sa iyo hanggat nananatili kang matatag sa pananampalataya. Tiyak na ang iyong kinabukasan ay nasa aking mga kamay. Lahat ng mga gamit ay dumarating sa akin. Ako ang nagpapala sa iyong buhay. Manatili sa aking harapan at sumilong sa aking anino. Sa oras ng pagkabalisa, lumapit ka sa akin at matatanggap mo ang aking kapayapaan. Huwag magpalin lang sa kaaway na pilit na pinapaniwalaan na ang iyong mga problema ay mas malaki kaysa sa aking kapangyarihan. Dahil mas dakila ang aking kapangyarihan at dakila ang iyong pananampalataya. Nasa akin na dapat kang magtiwala, hindi sa mga tao, hindi sa iyong trabaho, hindi sa kapalaran, upang maihatid sa iyo ang kalusugan, kagalakan at kapayapaan na hinahanap mo. Lumingon ka sa akin sa iyong mga pangangailangan at tatanggap ka ng tulong. Ngunit huwag lamang umupo sa paligid naghihintay. Tumayo at lumakad na may pananampalataya patungo sa iyong kapalaran. Kahit na yumanig ang mundo sa paligid mo, hindi ka asa sa mga oscillations nito. Ang iyong lakas ay nagmumula sa akin, ang nag-iisang sasansinukob na tunay na makakasuporta at makapagpapalakas sa iyo. Alalahanin mo ang sandaling sumigaw ka sa akin sa iyong sakit, pakiramdam na iniwan ka. Pinuntahan kita, pinalaki, at ipinakita sa iyo ang lalim ng aking pagmamahal. Araw-araw ko itong ipinapakita sa iyo. Kaya't huwag mag-alinlangan ngayon, lalo na kapag marami ka ng mararating. Hindi ito ang oras para huminto o hayaang makulong ang pagdududa sa iyong mga iniisip. Ang mga pagkakamali na nakaraan ay nagagawa kapag ikaw ay kumilos ng pabigla-bigla, nang hindi nag-iisip o nagdarasal, lumayo sa akin, hindi kita iniwan. Muli kong hinihikayat na ihagis mo sa akin ang lahat ng iyong pasanin. Hayaang maging payapa ang iyong kaluluwa ngayon. Pinupuno ko ng lakas ng loob ang puso mo para makapunta ka sa dapat mong puntahan, makausap ang kailangan mong kausap at ipaglaban ang kailangan mong gawin. Sasamahan kita. Ang iyong mga pangarap ay matutupad dahil ako ang iyong makapangyarihang Diyos. Kung nasa iyo ako, nasa iyo ang lahat. Tumawag ka sa akin, sinigaw mo ang aking pangalan sa kawalan ng pag-asa, at narito ako upang mag-alok sa iyo ng kaaliwan at ng mga sagot na hinahanap mo. Natutuwa akong pinagkakatiwalaan mo ako. Ikaw ay nanalangin, lumuhod upang tawagin ang aking pangalan sa bawat sitwasyon, at ito ay nagsasalita tungkol sa iyong pagkatao. Kahit na alam ko ang hinihiling mo sa akin bago lumabas ang isang salita sa iyong mga labi, nagagalak ako sa iyong mga panalangin. Sila'y bumangon na parang sagradong insenso, isang masarap na amoy sa harap ng aking trono na humihipo sa aking puso. Ang iyong matatag at hindi natinag na pananampalataya, na nalalaman kung gaano ito kamahal at gusto kitang tulungan, ang nagpapakalma sa iyong isipan. Makukuha mo ang hinihiling mo. Ikaw at ang iyong pamilya ay hindi magdurusa sa mga problemang ito. Muli, bibigyan kita ng karunungan, paglago at pangunawa. Gayon din ang kaloob na pag-unawa sa mga plano ng kaaway bago ito magkatotoo. Magkaroon ng pananampalataya. Lumabas ka at angkinin ang biyayang inihanda ko para sa iyo. Ilalagay ko sa iyong puso ang mga pangalan ng ilang tao na maaring matagal mo nang hindi nakikita o nakakausap. Ipinadala kita sa kanila dahil sa pamamagitan nila ay pagpapalain kita at ikaw naman ang magiging sagot sa kanilang mga panalangin. Yan ay kung paano ito gumagana, aking anak. Ang aking mga pagpapala ay bumababa sa lahat ng naniniwala at naghahanap sa akin ng may tapat na puso. Pinubuksan ko ang isang maluwang na pinto sa iyong buhay, ngunit tandaan na panatilihin ang pagpapakumbaba upang hindi masira ng pagmamataas ang iyong hinaharap. Buksan ang Biblia. Isawsaw ang iyong sarili sa aking sagradong salita upang palakasin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Halika at makinig sa akin tuwing umaga. Panatilihin ang aking mga salita at panatilihin ang aking mga mahalagang pangako sa iyong kaluluwa. Kita niyo,
Sa panahon ng aking buhay sa mundo, lumakad ako sa gitna ng mga tao, ibinabahagi ang kanilang mga pasanin, dinadama ang kanilang sakit, at nag-aalok sa kanila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngayon ay ipinagkatiwala ko sa iyo ang parehong misyon, upang maging isang instrumento ng aking pag-ibig, isang tanglaw ng aking liwanag sa mundong ito na madalas lumakad sa kadiliman. Tandaan na ako, ang Panginoong Diyos, ay sinugo ng Ama. Ganun din, pinapadala kita. Ang mundo ay puno ng mga kaluluwang bulag, hindi lamang sa paningin, kundi pati na rin sa isip. Ang kanilang mga puso ay sarado sa liwanag ng aking pag-ibig. Sila ay natitisod, naliligaw at natatakot sa kadiliman na nilikha nila para sa kanilang sarili, hindi na pagtatanto na ang kanilang kaligtasan ay isang pabulong na panalangin lamang. Pinagaling ko ang mga bulag at binuksan ang kanilang mga mata sa mundo. Ngunit ikaw, mahal kong anak, ay tinawag upang buksan ang iyong mga mata sa katotohanan, sa isang pag-asa na mas maliwanag kaysa sa bukang liway. Maaring nagtataka ka kung paano magagawa ang gayong gawain. Ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng sa akin na iyong iwaksi ang kadiliman. Kung paanong ako ay nagsalita sa mga bagyo at sila ay huminahon, ako ay nagsalita sa mga karamdaman at sila ay gumaling. Ako ay magsasalita sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ako ay kikilos sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Ako ay magmamahal sa iyong puso. Ang iyong buhay, patotoo ng aking presensya, ay maaring maging instrumento kung saan makikita ng bulag sa puso ang aking liwanag na ipinanganak. Dala mo sa loob mo ang isang banal na kislap, isang liwanag na sinadya upang sumikat tulad ng isang lungsod na nasa isang burol ay hindi mananatiling nakatago. Hinihimok ko kayong huwag patayin ang ilaw na ito, huwag itago ito dahil sa takot o pagdududa, kundi hawakan ito ng mataas upang makita ito ng lahat. Sa iyong kabaitan sa mga estranghero, sa iyong pag-aliw sa mga nagdurusa, sa iyong presensya kasama ng mga nag-iisa, sinasalamin mo ang aking pag-ibig. Bawat kilos ng pakikiramay, bawat salita ng katotohanan na iyong ibinabahagi ay parang ningas ng kandila sa gabi na gumagabay sa mga nawawala sa akin. Sa pagdaan mo ng iyong mga araw, lagi mong tandaan na kasama mo ako. Hindi ka naglalakad mag-isa. Kung paanong ako ay nakinig sa daing ng mga dukha, nagpagaling ng mga may sakit at naupong kasama ng mga makasalanan, inaanyahan ko kayo na tumingin sa labas upang makita ang mga nakatagong sugat sa mundo sa paligid mo at hawakan sila ng aking nagpapagaling na kamay. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani ka ng iyong gantimpala kung hindi ka mapapagod. Maaring mahirap ang paglalakbay, mabigat ang pasanin, ngunit nandito ako sa piling mo, pinagsasama ang lakas ko sa iyo. Sa bawat pagtagpo, hayaan ang iyong mga salita na maging aking mga salita. Hayaan ang iyong hawakan ang aking hawakan. Hayaan ang iyong pag-ibig ay aking pag-ibig. Bawat pusong tinutulungan ninyo ng libre, bawat buhay na hinahawakan ninyo ng aking mensahe, ay nagiging bahagi ng dakilang tapiserya ng pagtubos na hinahabi ko sa buong kasaysayan. Makinig ka sa akin dahil ang presensya ko ay nakapaligid sa iyo ng mas malapit kaysa sa bulong ng iyong puso. Ako ang iyong tagapaglikha, ang iyong manunubos, at ang iyong walang hanggang tagapag-aliw. Alam ko ang iyong mga paghihirap at ang mga pasanin na iyong dinadala dahil alam ko ang lahat ng iyong mga lakad. Ano ang nagpapapagod sa iyo kapag ang araw ay tumatawid sa langit? Anong mga kabalisahan ang bumababag sa iyo kahit sa mga sulok ng gabi na nagnanakaw ng kapayapaan na aking ninanais para sa iyo? Ang takot ba ang humahawak sa iyong puso? O baka ang kalungkutan na bumabalot sa iyong isipan? Nakikita kita. Kitang-kita ko ang bigat ng iyong mga hakbang at ang pagod sa iyong mukha. Ayokong mamuhay kayong nakakulong. Mga alipin ng kasalanan sa kalungkutan, sa walang humpay na panggigipit ng mundong, maaring maging malupit at walang awa. Naparito ako sa mundo para sa walang hanggang pag-ibig. Isang pag-ibig na napakalawak at malalim na pinili nito ang landas ng pagsasakripisyo para sa iyo. Lumakad ako kasama ng mga lalaki at babae, hindi bilang isang malayong Diyos, ngunit bilang isang taong nagbahagi ng bawat aspeto ng karanasan ng tao. Naramdaman ko rin ang gutom, pagod at sakit ng pagtanggi. Naiyak din ako. Naantig ang puso ko sa habag. Nakatuon ako sa pagpapagaling, pagpapanumbalik at pagbibigay ng pag-asa. Mayroong buhay sa aking mga salita, buhay na higit na sagana kaysa sa anumang bagay na iyong nalaman. Inaanyayahan ko kayong lumapit at uminom mula sa pinagmulan ng buhay na ito. Hinihimok ko kayo na ilatag ang mabibigat na tanikala na hindi ninyo kailangang dalhin.
madali ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Kapag tinanggap mo ang inialok ko sa iyo, makahanap ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Magpahinga ka, mahal na anak, na hindi maibigay o maalis ng mundo. Bakit ka nananatili sa mga anino kapag iniaalok ko sa iyo ang liwanag? Gumawa ng isang hakbang pasulong. Iabot mo ang iyong kamay at doon kita sasalubungin. Hindi ninyo kailangang linisin ang inyong sarili bago kayo lumapit sa akin, sapagkat lilinisin ko kayo. Hindi mo kailangang maging malaya sa kasalanan bago mo ako hanapin, dahil ako ang magpapalaya sa iyo. Ang aking mga salita ay hindi lamang mga sinaunang teksto na nakakulong sa mga pahina ng kasaysayan. Sila ang pinakadiwa ng buhay at kapangyarihan na may kakayahang masira ang pinakamatibay na tanikala. Ang aking mga salita ay espiritu at katotohanan. Sila ay lumalampas sa oras at mga pangyayari na umaabot sa iyo nasaan ka man. Habang sinisipsip mo ang mga ito, hayaan silang maging bahagi mo na nagbabago at nagpapanibago sa iyong espiritu. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa iyong mga laban. Sa bawat sandali ng iyong araw, kasama kita. Sa katahimikan ng umaga at sa kaguluhan ng nakagawian, ang aking kamay ay nasa iyo. Kahit habang ikaw ay natutulog, binabantayan kita dahil ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Ngayon hinihiling ko sa iyo, hayaan ang aking pag-ibig na dumaloy sa iyo at pagkatapos ay umapaw sa iba. Kung paanong pinalaya kita, sikapin mong maging sasakyan ng aking pagmamahal at kalayaan sa mga nakapaligid sa iyo. Magsalita ka ng buhay sa tiwangwang, magdala ng pag-asa sa mga sira, at dalhin ang aking liwanag sa kadiliman, sapagkat ikaw ang aking embahador, ang tagapagdala ng mabuting balita. Halika sa akin, aking anak, kasama ang lahat ng iyong mga takot, iyong mga pagdududa at iyong mga kalungkutan. Ilagay mo sila sa aking paanan at bibigyan kita ng kapahingahan. Magtiwala ka sa akin, manalig sa akin, at panoorin ang lahat na nagtutulungan para sa iyong ikabubuti. Ako ang iyong kalasag, ang iyong lakas, ang iyong bahagi, at ang iyong napakalaking gantimpala. Sa akin ikaw ay higit sa tagumpay, sapagkat walang makapaghihiwalay sa iyo sa aking pag-ibig. Habang tinatahak mo ang mga agos ng buhay, binabantayan kita ng mga mata na puno ng hindi maarok na pag-ibig, isang pag-ibig na higit pa sa kalawakan ng kalangitan. Sa iyong mga sandali ng pag-alinlangan, kapag naramdaman mo ang bigat ng iyong mga di-kasakdalan, alalahanin ang aking mga salita sa pamamagitan ni Solomon, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kaniyang iniibig, gaya ng isang ama sa anak na kaniyang kinalugdan. Unawain na ang paglalakbay na iyong tinatahak ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap kung sino ka, ngunit tungkol sa pag-unawa kung sino ka sa akin. Ang kakanyahan ng iyong pagkatao, ang iyong pinakamalalim na kaibuturan, ay ang aking obra maestra, isang natatanging nilikha na ginawa ng may layunin at pangangalaga. Gayunpaman, tulad ng anumang obra maestra, ang proseso ng pagpipino ay tuloy-tuloy, isang patuloy na pagbabago sa imahe ng aking anak si Jesus. Ang landas ng pagbabago ay puno ng biyaya. Totoo na nakikita mo sa iyong sarili ang mga lugar na kailangang baguhin, mga lugar kung saan ang liwanag na aking presensya ay gustong tumagos ng mas malalim. Ang kamalayan na ito gayunpaman ay hindi dapat bumuo ng kawalang kasiyahan, ngunit sa halip ay isang kumpiyansa na pag-asa sa kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kapag inanyayahan kitang magbago, hindi ito panunumbat, kundi isang paanyaya. Isang paanyaya na talikuran ang mga lumang landas na humahadlang sa iyong paglalakbay ko at yakapin ang bago upang pumasok sa mga plano ko para sa iyo, mga plano para sa mabuti at hindi para sa kasamaan, upang bigyan ka ng isang kinabukasan at isang pag-asa. Hindi paghatol ang iyong kinatatakutan, kundi ang banayad na paggabay ng kamay ng isang ama. Mahal kong anak, habang ako ay lumakad sa piling mo na isinugo ng ama, ngayon ay lumalapit ako sa iyo sa pamamagitan ng bulong ng Espiritu at ang dayandang ng salita upang tugunan ang aking paanyaya sa iyo, makibahagi sa aking walang hanggang gawain. Kayo nilikha sa aking larawan ay tinawag upang ibahagi ang aking misyon, ang misyon ng pagtubos at pagkakasundo. Alam mo ba ang bigat ng mga kadena? Itong mga hindi nakikitang nilalang na nakakulong sa kaluluwa. Naiintindihan mo ba ang pagkaalipin na ipinataw ng kasalanan sa puso ng mga taong malapit sa akin? Ang kasalanan ay nagbibigkis at bumibihag, ngunit nadaig ko ang mundo. Sa krus, ang aking mga kamay ay nakaunat hindi lamang upang pasanin ang bigat ng kasalanan, ngunit upang yakapin ang lahat ng bumaling sa akin na naghahanap ng kalayaan. Sa simula ay nagsalita ako sa pagkakaroon at ang liwanag ay tumagos sa kadiliman.
Gayon din ang aking mga salita, buhay at makapangyarihan, ay pinuputol ang mga tanikala ng mga bilanggo. Nung lumakad ako sa lupa, nakilala ko si Mary Magdalene, isang babae sa kadiliman, at sa pamamagitan ng aking pag-ibig, siya ay nagbago. Si Zaccheo, isang lalaking nawala sa kasakiman, ay nakatagpo ng kaligtasan nang tawagin ko ang kanyang pangalan. Dumating ang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig sa balon at nakakita ng bukal ng tubig na buhay na umaagos mula sa kanyang puso. Ang bawat isa sa kanila, tulad ng marami pang iba, ay alam ang tamis ng tunay na kalayaan. Ngayon ikaw ay isang beacon ng parehong kalayaan. Hawak mo sa iyong mga kamay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng bilangguan, ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Kung paanong pinalaya ko ang mga bilanggo, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang gawin din iyon. Pag-usapan ng buhay, magsabi ka ng totoo. Pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig. Dahil sa mga salitang ito nahuhulog ang mga tanikala. Nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa magnanakaw sa krus na sa kanyang mga huling sandali ay nakatagpo ng katubusan. Walang pusong napakatigas ni kaluluwang napakalayo na hindi maliligtas ng aking biyaya. Hindi pa huli ang lahat. Ako ang Diyos ng mga huling minutong himala. Ako ang Diyos na nag-iiwan sa 99 upang hanapin ang nawala. Hinihimok ko kayo, aking mga mahal, na tumingin sa ilalim ng ibabaw at makita ang hindi nakikitang mga tanikala na dala ng mga tao. Mga tanikala ng kawalan ng pag-asa, pagtitiwala at pagkasira. Huwag kang matakot sa lalim ng kanilang pagkaalipin, sapagkat walang kadiliman na napakasikip na hindi kayang tumagos ng aking liwanag. Maging matapang sa pagpapahayag ng landas tungo sa kalayaan. Naway mapuno ang iyong mga salita ng parehong pag-ibig at kapangyarihan na aking inilagay sa kanila. Mahal kong anak, habang lumalakad ako sa piling mo na isinugo ng Ama, ngayon ay lumalapit ako sa iyo sa pamamagitan ng bulong ng Espiritu at ang alingaw-ngaw ng salita upang tugunan ang aking paanyaya sa iyo. Makibahagi sa aking walang hanggang gawain. Kayo nilikha sa aking larawan ay tinawag upang ibahagi ang aking misyon, ang misyon ng pagtubos at pagkakasundo. Ang kasalanan ay nagbibigkis at bumibihag, ngunit nadaig ko ang mundo. Sa krus, ang aking mga kamay nakaunat hindi lamang upang pasanin ang bigat ng kasalanan, ngunit upang yakapin ang lahat ng bumaling sa akin na naghahanap ng kalayaan. Sa simula ay nagsalita ako sa pagkakaroon at ang liwanag ay tumagos sa kadiliman. Gayon din, ang aking mga salita, buhay at makapangyarihan, ay pinuputol ang mga tanikala ng mga bilanggo. Ngayon ikaw ay isang beacon ng parehong kalayaan. Hawak mo sa iyong mga kamay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng bilangguan, ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Kung paanong pinalaya ko ang mga bilanggo, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang gawin din iyon. Pag-usapan ng buhay. Magsabi ka ng totoo. Pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig. Dahil sa mga salitang ito nahuhulog ang mga tanikala, hindi pa huli ang lahat. Ako ang Diyos ng mga huling minutong himala. Ako ang Diyos na nag-iiwan sa 99 upang hanapin ang isa. Hinihimok ko kayo mga mahal na tumingin sa labas upang makita ang di nakikitang mga tanikala na dala ng mga tao. Mga tanikala ng kawalan ng pag-asa, ng malalim na mga sugat. Huwag kang matakot sa lalim ng iyong mga gapos, sapagkat walang kadiliman na napakakapal na hindi maarok ng aking liwanag. Maging matapang sa pagpapahayag ng landas tungo sa kalayaan. Naway mapuno ang iyong mga salita ang parehong pagmamahal at kapangyarihan na inilagay ko sa kanila. Ang panalangin ibinulong mo sa iyong mga tuhod ay may napakalaking kapangyarihan. Patuloy na manalangin ng ganito, mga mahal ko. Kapag iniisip mong ikaw ay nasa pinakamababang punto, sa kahangahangang kababaang loob na iyon, talagang iniunat mo ang iyong mga kamay sa langit. Ang aking kamay ay hahaplos sa iyong ulo ng aking pag-ibig, at ang buong langit ay pakinggan ang iyong taimtim na panalangin na nagsasabi, ngayon pumunta ka na, anak ko, at harapin ang iyong araw ng buong tapang. Ang aking mga ikasama mo, pinabantayan ka na aking pag-ibig. Amen.